Vice Mayor Chi, the Regional Director, Dr. Tan, to our very own Dr. Grace Padilla, to the DOH officials, Manila Health Department, to the SDO, to the parents, teachers, other guests, and of course, ang ating mga bata. Magandang umaga! Children, mahina. Magandang umaga! Okay, at taas ng energy. Alam niyo ba, today is a day of blessing. Bakit? May libreng bakuna. Nung panahon ba natin, ano ba yung mga libreng bakuna? Mga nanay, ano yung libreng bakuna na inilagay? Ako natatandaan ko, polio. Yung sa polio, sa measles, ayan. Ano pa po yung naiturong sa atin? Okay? Ano pa? Yun lang. Pero ngayon po, mga nanay, mga tatay, ang dami pong libreng bakuna para sa ating mga anak. So, sabi nga po, health is wealth. Isang kayamanan ngayon ang maging malusog ka. Bakit? May mga kilala po tayo na mga mayayaman, pero may sakit. So, hindi nila na-enjoy ang buhay. Pero ngayon po, ang batang Manilenyo, bibigyan ng pagkakataong lumaban sa buhay ng patas. So, napakaswerte po ng inyong mga anak. Ngayon po ay may kick-off tayo. So, lahat ng grade 4, ng grade 1, at ng grade 7, I believe, will be given vaccines. So, mga nanay, mga tatay, pumanatag po, wini-welcome po kayo sa napakagandang programa na ito in collaboration with the DOH, with the MHD, at ang pamahalaang lungsod ng Maynila. So, welcome po sa isang bagong buhay para sa ating mga anak. Bigyan natin ng oportunidad na lumaban ng patas sa buhay ang bawat batang Manilenyo. Good morning po. Maraming salamat po, Ms. Lumeda, sa mainit na pagtanggap at suporta sa programang ito. Ang ating susunod na tagapagsalita ay isang haligi ng kalusugan sa ating rehiyon at walang sawang sumusuporta sa mga inisyatibong pangkalusugan para sa ating kabataan. Isang karangalan kong ipakilala ang Regional Director ng DOH MMCHD, Dr. Lester M. Tan. Maraming salamat po at magandang umaga sa lahat ng mga nandito ngayon. Mayor Isko Moreno, Vice Mayor Chi Atienza, Councilors, Dr. Paz Morales, Dr. Grace Padilla, at Ms. Melissa Rojas Moneda. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin dito. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kabataan. Sa ngalan po ng Department of Health, Metro Manila Center for Health Development, isang maalam na pagbati po sa ating mga katuwang sa kalusugan at edukasyon. Sa lahat po ng mga magulang na nandito, mga estudyante, at buong komunidad ng Rosauro Alamario Elementary School. Napakaganda pala ng inyong eskwelahan. Parang private, parang university. Nakakalula, nakakamangha. Maraming salamat kayo. Una po sa lahat, ay po sa natin pinapasalamatan again. Ng DOH, Dr. Lester Tan, salamat po. Sa ating head ng Manila Health Department, Dr. Padilla, at sa School Divisions Office ng Manila. Alam niyo mga bata, itong inisyatibong to ginagawa ng administrasyon ng ating mahal na Yorme dahil mahal na mahal niya kayo. Mahal niyo ba si Yorme? Kaya mamaya, pag naturukan kayo, pikit niyo lang mata niyo. Pagkatapos nun, pagmulat nun, parang nakatak lang kayo ng alam. Kaya niyo? Para sa mga
magulang na nandito, ito pong isang bagay na mangyayari ngayong araw ay isang sinabi namin ni Yorme nung kami nangangampanya. At nakita niyo naman, kahit na ano po ang iniinda ng administrasyon namin, nakita niyo na kayo ang imuna. Dahil pag si Yorme ay nangangako, tinutupad niya. At dahil doon, kasama rin ang ating mga kasama mula sa DOH, sa Manila Schools Division, para siguraduhin na ang mga bata dito sa Maynila ay protektado. Kaya makakaasa kayo na sa aming administrasyon, spoiled na spoiled ang mga batang Manileño. Ito lang kami lagi para sa inyo. Mahal na mahal namin kayo mga bata. Sabihin nyo, maraming salamat po. Sabihin nyo, bye-bye. Maraming salamat po, Vice Mayor Ching Atienza, sa inyong patuloy na suporta sa kalusugan ng bawat batang Manileño. Hindi rin po kumpleto ang ating programa kung wala ang ating butihing ama ng lungsod ng Maynila. Sa kanyang pamumuno, higit na pinagtitibay ang serbisyong pangkalusugan at edukasyon sa lungsod. Mga magulang at kabataan, sabay-sabay po natin pakinggan ang mensahe mula kay Mayor Francisco Isko Moreno Dumagos. Sa ating po mga partners from the national government, Department of Education, ang ating Superintendent Teresa, palampakan natin ang national ating lungsod. Of course, to our partner also from the national government, Dr. Lester, Regional Office Director, at ang ating kaibigan noong kasagsagan ng pandemya, Dr. Paz, Assistant Secretary, siya ang kasama ko noong pandemya at ang Regional Office ng DOH. Sa lahat ng miyembro ng DepEd, DOH, maraming salamat sa inyo. Sa amin namang counterpart ng DOH, ang Manila Health Department, Dr. Padilla, our Director of Manila Health Department, and of course, the members of the Sangguniang Panglungsod, the Chair of Committee on Health, and members of the Health Board of the City of Manila, ang pinaka-paboritong doktora ng District 1, Councilor Doktora Irma Alfonso, at katulad ng mga estudyanteng babae dito, kasing ganda ninyo ang ating Vice Mayor Ching Atienza. Sa mga guro, sa head ng clinic dito at mga magulang at bata na mag-aaral ng Rosario Almario. Ang kalusugan ay isa sa pangunahing kampanya ng lagi nating panghihinayat sa mamamayan ng Manila Great Manila. I, for one, is a believer of MBM. And the direction of the city in the next 10 years of our lives will focus on MBN, minimum basic needs, housing,
education, jobs, and health. These are the four corners where our city will invest para sa pagpapataas ng antas ng katayuan ng ating mamamayan. Ang kalusugan ay napakalaga. Kung titignan nyo yung 4 na uri o 4 na focus ng inyong pamahalang lungsod, ay tingin ko naman pag yun napatupad, nabigyan ng sapat na atensyon, ay tingin ko naman po ang kalidad ng pamumuhay sa Maynila yung tataas. Ang pamilya ay may bahay, may masisimula. Ang anak papasok na maayos ang paaralan. Ang tatay ay papasok sa kanyang trabaho. Pag silang pamilya ay nagkasakit, may maayos na hospital. So these are the things that I believe kapag ito'y binigyan ng tuon o ng pansin ng pamahalaan at doon namuhunan ang pamahalaan katulad ng inyong paaralan. Who would not, even Director Lester kanina, sabi niya, kala niya private school. Itong Rosario Almario Elementary School. 4 po yan. We're about to finish. And I am dead set to finish the 4th school, which is the Magsaysay High School. And if you have time, you can visit also Manila Science High School, Albert Elementary School, and soon, hopefully, Rosville, Umanye, tapos namin ang Magsaysay. So sa mga magulang na nandito, masaya ako para sa inyo. Masaya ako na ngayong araw na ito, mapoproteksyonan ang inyong minamahal na mga anak. Noong araw, ako nang tawag ko, Dr. Padilla, busy ko ba? Tinuturo ka mga set center. Tapos pag may kamot, nagmamarking. Naalala kayo. O ngayon mga bata, tatanungin ko kayo. Taas ang kamay ng takot sa injection. Napansin niyo ba? Si Yorme nakataas din ng kamay. Sayang talaga, sabi ng mga Maring nakakatawa, pero totoo. 3 bagay lang po ang takot na takot ako. Una, height. I'm afraid of height. Kaya never ako naging komportable kapag nasa aeroplano. 2, multo. Takot ako sa multo. Sa ghost. Kaya, nung masunero ako, manggagaling ako ng Patingrada, M.D. Santos, Elcano, Abora. Nag-uwi na ako sa Recto, Delpan. Diba, inaabot na ako ng alas 10, alas 11 ng gabi. Maglalakad na ako sa Kabitingan. Pag nakakamoy na ako ng Dama de Noche, kinakabahan na ako. Kasi ang iniisip ko noon, bata ko, kahit anong bilis ko tumakbo, yung multo maunahan ko rin ako. So I'm afraid of ropes. Pangatlo, takot ako sa injection. Bagamat pagkaganon, I think si Assistant Secretary then, Dr. Paz, and the DOH family at the time, with nobody, medyo hindi naman. Most people at the time know the vaccination para maproteksyonan ang taong bayan sa COVID. Ako ang unang pasyente na buti na lang itong mga manyunyo, yung mga photographer. Pinapangan nila yung itsura ng mukha ko kasi alam nila takot ako sa injection. Naabangan nila, buti na lang nung araw,
required yung mask. Kaya habang ini-injectionan ako, hindi nakikita lang ng mga photographer, yung mukha ko, yung bibig ko, ganun talaga. Kasi takot ako sa corona. Pero, you have to conquer your fear. Sabi nga. Kaya kayong mga bata, ito yung bakunang ito ay hindi para tayo saktan, kundi para tayo proteksyonan. Kaya pag may bakunahan, lagi tayong sasali. Dahil ang intensyon ng inyong pangalan ay maproteksyonan, maging malusog ang mga anak o mga bata sa lungsod ng Manila. Today is the start of the long journey to address almost 53,000 students in the city of Manila, from elementary to high school. That is the goal. And as far as your Manila Health Department is concerned, manipan sa mga nanay, tatay, mga lolo-lola po na narito, in the past, under our watch, Manila Health Department always, most of the time, more than the target, achieve the target. Kaya nalampakan natin ang ating mga minuto ng Manila Health Department. Name it. Name all types of vaccination when DOH would ask the city of Manila to help the national goal in vaccination program. Laging napagtatagumpayan ng Manila Health Department. Kaya ito ay ang araw na ito ay simbolo lamang ng mahabang paglalakbay tungo sa pagprotekta o pagbibigay ng proteksyon sa ating mga anak. Malusog na bata, masiglang bata, mas sisigla sa pag-aaral. Mga bata, gusto niyo bang aircon lagi ang classroom niyo? Malamig ba? Gusto niyo ba ng jacket? Yan ang jacket yan. Hayaan ninyo. Pag nakaluwag-luwag, ang inyong pamalang lungsod. Tingin ko naman, if we are physically challenged today, don't worry, sanay ako ng wala. I survived with nothing. And with whatever we have right now, sisilupin ko naman. Natustusan yung mga proyektong mahalaga. At bago tayo pupunta sa mga luho, at yung luho, maaaring luho sa kanila ng iba, pero at least, someday, somehow, talaga bang gusto nyo magka-jacket? Nandito, Yan ang jacket ang yan. ating konsihal na si Dr. Irma Alfonso, si Vice Mayor G. Atienza, at ang inyong chairman ng Committee on Education na si Joaquin Dumagoso. Wala siya ngayon. Health ko, health. Ay aming kakausapin, pagka tayo'y nakasinok ng kaunti, someday, somehow, hindi lang yung uniforme, pati jacket, magkakaroon ng mga bata. I'm really happy. Mga bata, sino gusto maging mayor? Sino maging gustong doktor? Sino gusto maging teacher? Abogado? Engineer? Seaman? Lahat ng binanggit ko na yun, na pangarap ninyo na mag-aaral ng almaryo,
may mga batang nakunan sa inyo. At yung mga batang yung kasama ko ay nangarap din maging doktor, maging lawyer, maging engineer, maging seaman. Lahat yun natupad. Ibig sabihin, mga bata, kayong mga naririto, lalo na sa mga magulang, don't give up. Sa mga batang nandito, maaari ninyo makamit ang inyong pangarap. Hindi na siya imposible. Marami ng lawyer, doktor, teacher, engineer at seaman na na-produce ang Rosario Almario Elementary School. In fact, nakapag-produce na sila ng isang mayor ng Manila. Yorme, paano po ako magiging doktor? Yorme, paano po ako magiging engineer? Gusto niyo malaman ang sagot? Matulog ng maaga. Gawin ang asignatura o gawin nyo ang inyong mga assignment. Gumising ng maaga, mag-ayos ng sarili, huwag makulit kay nanay at lola, tapos pumasok sa eskwela, makinig sa guro. Makinig ng mabuti. At pag ang guro nagtatanong, magtaas na agad ng kamay. 2 plus 2. 4 plus 4. 326 plus 326. I love you mga bata. Importante, learning process. Ang isa sa pinakamahalaga ay makinig. Tapos, may sishare ako sikreto natin. Mga bata, huwag niyo sasabihin ito sa mga teacher niyo. Secret, pwede secret? Pwede secret? Huwag mahihiyang magtanong. If you don't know, kung hindi mo alam, if it is not clear, kung medyo nalilito ka, pwede kang magtaas ng kamay. Ma'am, sir, I cannot understand. Please explain further. O, pwede bang ipaliwanag ng muli? So, kasi sinabi ni Confucius, he who has question is a fool for that moment. He who does not is a fool forever. Kaya huwag mahiyang magtanong. Matulog ka maaga, gumawa ng asignatura, pumasok ka maaga, makinig ng mabuti, sumagot, mag-participate, at magtanong. After that, magiging doktor na kayo lahat. Magiging lawyer na kayo lahat. Magiging engineer na kayo lahat. But today, habang ginagawa niyan, kami naman, ng inyong mga doktora, ng inyong superintendent, ng buong eskwelahan, si Principal Badoy, at 10 ng Budoy, at 10 ng ating mga guro, ang gusto namin ngayon, proteksyonan kayo at maging malusog kayong bata dito sa lungsod ng Manila. Mga bata, palakpakan ninyo ang inyong mga magulang. We opted to participate for your protection. And I hope lahat ng magulang na naririto at sa punang inyong mga kasamahan ng mga kapwa nating magulang should participate in protecting and
giving proper attention, healthcare attention sa ating mga mag-aaral. So, ito ang inyong Yorme, kami ni Vice Chief, at ang Museo ng Maynila, lahat ng pamahalaan, nasyonal at lokal, ay maglalakbay na sa isang direksyon tungo sa pagpapahalaga ng kalusugan ng bawat batang Maynila. Magandang araw, pagkalay gawa kayo ng buong may kapal. Sabay-sabay tayo mga bata. Manila! Manila. God first. First. Okay. Thank you. Ang mga ipapakuna po sa ating mga mag-aaral para sa grade 1 at grade 7 students ay ang measles, rubella, tetanus, and diphtheria. Sa grade 4 naman po ay ang HPV
Dalawa. Hawak kamay. Kikita. Yes! And palakpakan po natin ang mga naunang nabakunahan. Naanyayahan po ang mga bisita na umakyat po sa stage para sa